Kapag may kapansanan ka bilang lalaki, parang ang bigat ng mundo. Parang wala kang karapatan na mahalin. Pero kapatid, ito ang katotohanan. Hindi hadlang ang kapansanan para mahalin ka. Ang hadlang lang ay ang paniniwala mong hindi ka karapat-dapat. At sa Stoic philosophy, tuturuan kitang baguhin ang paniniwala mo. Simula ngayon. Kapag may kapansanan ka, ang iniisip ng marami ay ito. Paano ka pa makikipagsabayan sa iba? Pero mali ang tanong. Dahil ang tunay na laban ay hindi sa pagtakbo, hindi sa pag-akyat, hindi sa lakas ng katawan. Ang tunay na laban ay sa loob. The greatest victory is over the self. Marcus Aurelius. Ang unang dapat mong talunin ay ang sarili mong pag-aalinlangan. Ang boses sa loob ng isip mong nagsasabing, wala kang silbi, walang magmamahal sa'yo. Labanan mo yan. Hindi dahil magpapanggap kang malakas, kundi dahil totoo naman na malakas ka. Ang katatagan ng loob ay mas malakas pa sa kalamnan. Ang babae ay nahuhulog hindi sa lakas ng braso, kundi sa lakas ng kalooban. Gusto ng babae ang lalaking may direksyon, may paninindigan, tahimik pero may lalim, may dangal kahit may kahinaan. Kung iniisip mong baka di niya ako pansinin kasi may kapansanan ako, ang tanong, ikaw ba? Pinapansin mo ba ang sarili mo bilang isang tunay na lalaki? Ang babae ay marunong makaramdam ng energy. Kapag insecure ka, lalabas at lalabas yan. Pero kapag kalmado ka, tinanggap mo ang kapalaran mo at hindi mo ginagawa itong dahilan para kaawaan, mas tumitibay ang respeto niya sa'yo. Stoic principle, ang hindi mo kayang baguhin, wag mong ikahiya. Sabi ni Epictetus, some things are up to us, some things are not. Peace comes when we focus on what we can control. Hindi mo kayang baguhin ang katawan mo, pero kaya mong baguhin ang pananaw mo sa sarili. Kaya mong baguhin ang pagdadala mo ng sarili. Kaya mong baguhin ang tono ng boses mo, ang tingin mo sa mga mata niya, at ang katahimikan mong may paninindigan. Ang babae ay hindi nai-in-love sa katawan mo. Nai-in-love siya sa presence mo. At ang presence mo ay kayang buuin kahit may kulang sa panlabas. Hindi ka kawawa, huwag mong dalhin ang sarili mong parang isa. Bakit may mga babaeng nai-in-love sa lalaking may kapansanan? Dahil may lalaking hindi ginagamit ang kapansanan para manghingi ng awa. Gumagamit sila ng kapansanan para patunayan ang kakaibang lakas ng loob. Kapag pinakita mong hindi ka nagrereklamo, na kahit mahirap hindi ka umaasa, na kahit kulang hindi mo kinukulang ang pagmamahal sa sarili mo, doon ka niya makikita bilang lalaking higit pa sa panlabas. Mag-umpisa ka sa simpleng paninindigan, mag-umpisa tayo sa maliliit, gumising ng maaga, ayusin ang sarili. Kumilos ng maayos kahit nahihirapan, magpasalamat kahit may sakit, tumahimik kahit may gustong ireklamo, gumalaw kahit may limitasyon. Kapag ginagawa mo ito araw-araw, napapansin yan ng babae, hindi siya naaawa, nahuhumaling siya. Dahil nakita niya ang lalaki sa'yo, hindi ang kapansanan mo. Paano kung tumanggi siya? Ang Stoic way ay hindi nagpapangarap ng perpektong resulta. Ang Stoic way ay tinatanggap ang realidad at naninindigan pa rin. Kapag hindi ka pinili ng babae, huwag mong isipin na dahil may kapansanan ka. Isipin mong baka hindi lang talaga siya ang para sa'yo. Pero ang paninindigan mo, ang pagkatao mo, hindi dapat magbago. Hindi mo trabaho ang kumbinsihin siya. Trabaho mo ay ipakita ang totoo mong sarili at hayaan siyang magdesisyon. Let others think what they will. You just live according to your nature. Marcus Aurelius. Ibang uri ng araw, pero parehong araw pa rin. May araw na malungkot ka. May araw na parang gusto mong bumitaw. May araw na parang unfair ang mundo. Pero ito ang isipin mo. Lahat ng tao may pinapasan. Yung iba lang hindi halata. Hindi dahil may kapansanan ka, ay ikaw na agad ang talunan.
Minsan ikaw pa ang mas may tibay kaysa sa iba. Kaya sa stoic mindset, ang tanong ay laging, paano ako magre-react? Stoic practice. I visualize mo ang sarili mong kalmado. Araw-araw bago ka matulog, gawin mo ito. 1. Pumikit. 2. Isipin mong kaharap mo siya. 3. Tignan mo siya sa mata. Walang takot, walang panghihingi ng awa. 4. Sabihin mo sa isip mo, kung mamahalin mo ako, salamat. Kung hindi, salamat din. Dahil buo pa rin ako kahit wala ka. I-train mo ang isipan mong maging kalmado. Hindi ito tungkol sa babae. Ito ay tungkol sa paninindigan mo bilang lalaki. Kwento ng isang tunay na lalaki. May isang lalaking may amputated legs. Pero siya ay motivational speaker, may pamilya, at mahal ng asawa niya. Ang sabi ng asawa niya sa isang interview, hindi ko nakita ang kulang sa kanya. Ang nakita ko ay yung paninindigan niya sa buhay. Hindi mo kailangang maging kumpleto sa katawan. Kailangan mo lang maging buo sa loob. Hindi mo kailangang patunayan. Kailangan mo lang panindigan. Huwag mong i-pressure ang sarili mong kumbinsihin ng babae. Panindigan mo lang ang sarili mo. Maging mabuting kausap. Makinig. Huwag maging needy. Huwag humingi ng simpatiya. Magpakita ng paggalang una sa sarili mo bago sa kanya. Kapag pinakita mong hindi mo kailangan siyang habulin, doon siya mapapaisip. Inner game ang base ng lahat. Alam mo ba kung bakit may mga lalaking hindi naman kagwapuhan? May kapansanan pa, pero kinahuhumalingan. Dahil may inner game. Ano ang inner game? Ito ang self-respect mo. Ito ang paniniwala mo sa sarili kahit walang pumupuri sa'yo. Ito ang energy na nadarama ng babae kahit hindi ka pa nagsasalita. Kapag malinis ang inner game mo, hindi mo kailangang magpakitang gilas. Ramdam ka niya. Stoic principle. Know what's yours. Sabi ni Epictetus, know what belongs to you and take care of it. Ang katawan mo maaaring hindi ganap, pero ang isipan mo, buo. Ang dignidad mo, hindi kailanman pwedeng alisin. Kung gusto mong madama ng babae ang halaga mo, kailangan mong magsimula sa loob. Ano ang mga paniniwala mo sa sarili mo? Kung iniisip mong baka wala akong pag-asa, ang babae, makikita niyan. Pero kung iniisip mong may kakayahan akong magmahal, gumabay, at panindigan ka kahit anong mangyari, yan ang damang-dama niya. Confidence from stillness. Ang pinaka-sexy sa lalaki ay hindi yung nagmamagaling, kundi yung kalmado, hindi natataranta, hindi defensive. Hindi kailangan ipaliwanag ang sarili. Ang stoic man ay hindi nagmamadali, hindi rin nagpapaliwanag. Nagmamasid siya tahimik pero buo. Kapag may babae kang kausap, huwag mong gawin na parang audition ang bawat usapan. Wala kang kailangang patunayan. Ang presensya mo ay sapat kung buo ka sa loob. Stoic practice, inner affirmation ritual. Gawin mo ito araw-araw. Humarap sa salamin. Tumingin sa mata mo. Sabihin, hindi ako para kaawaan. Ako ay para respetuhin. Wala man akong lahat ng kakayanan pero buo ang dangal ko. Hindi ito para sa iba. Ito ay para sa inner game mo. Kapag inulit mo ito araw-araw, nagbabago ang aura mo. At kahit hindi mo sadya, mapapansin niya ng babae, hindi mo kailangan ng approval. Ito ang sikreto. Ang babaeng naa-attract sa iyo ay yung nakakakita ng independenteng pag-iisip. Hindi yung lalaki na naghihintay ng validation. Hindi yung lalaking nagpapakababa para lang mapansin. Kaya huwag mong baguhin ang sarili mo para sa babae. Baguhin mo lang ang sarili mo para sa mas matinong bersyon mo. Doon pa lang naakit na siya. Focus on what you give, not what you lack. Kapag kausap mo ang isang babae, huwag mong isipin kung ano ang kulang mo. Isipin mo, ano ang maibibigay ko sa kanya bilang lalaki? Maibibigay mo ba ang respeto? Ang tiwala? Ang disiplina? Ang katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo? Ang mga bagay na yan,
Hindi mo kailangan ng perpektong katawan. Kailangan mo lang ng presensyang may paninindigan. Reframe your disability. Going strength. Ang Stoic ay hindi tumatakbo sa kahinaan niya. Hinaharap niya ito, tinatanggap at binabaligtad, ginagawang lakas. Halimbawa, kapag hindi mo kayang tumakbo, kaya mong makinig ng mas maigi. Kapag hindi ka malakas pisikal, baka malakas ka naman magdala ng emosyon. Kapag hindi ka makasayaw, baka ikaw yung lalaking marunong tumahimik at tumunawa. Kapag tinanggap mo ang kapansanan mo at ginamit mo ito para mas lalong maging sensitibo, responsable at totoy, doon ka mas nagiging attractive. Mindset ng tunay na lalaki. Ang Stoic mindset ay hindi sana mahalin niya ako kahit may kapansanan ako. Ang Stoic mindset ay kung mamahalin mo ako, salamat. Kung hindi, hindi mawawala ang halaga ko. Dito nararamdaman ng babae ang kalayaan. Hindi mo siya kinukulong sa pressure na mahalin ka. Pero binibigyan mo siya ng space para piliin ka dahil gusto ka niya, hindi dahil naaawa siya. Focus on depth, not impressing. Kapag kausap mo siya, maging present. Makinig. Huwag mong ipasok lagi ang kwento mo. Iparamdam mong kalmado ka. Hindi ka nagmamadali. Kapag malalim ang pakikitungo mo, mapapaisip siya. Hindi ka tulad ng iba. May lalim ka. At kahit may kulang sa katawan mo, sobra-sobra naman sa loob. Stoic attraction, silent strength. Gusto ng babae ang lalaking may silent strength. Yung hindi madaldal, pero alam mong may sinasabi. Yung hindi reklamo ng reklamo, pero laging gumagalaw. Yung hindi nagyayabang, pero damang-dama mong may dignidad. Gusto niyang malaman na kahit may kapansanan ka, kaya mo siyang dalhin sa isang relasyon na matatag. Hindi ka magugulo, hindi ka insecure, hindi ka emotionally pabigat. At kapag naramdaman niya yan, hindi lang attraction ang darating, loyalty pa. Ang babae ay emotional, iparamdam, hindi ipakita. Tandaan mo ito. Ang babae ay mas naa-attract sa nararamdaman niya. Kapag kasama ka, hindi sa itsura mo. Kapag kasama ka niya, paano siya nakakaramdam? Kalmado ba siya? Safe ba siya? Ramdam ba niyang hindi ka insecure? Ramdam ba niyang kaya mong maging matatag? Kung oo ang sagot, lumalalim ang damdamin niya sa'yo. Ang tunay mong kalaban, self-doubt. Sa bawat araw na tinitignan mo ang sarili mo sa salamin at sinasabing, baka wala akong chance, ay isang araw na sinasayang mo ang lakas na pwede mo sanang gamitin para buuin ang sarili mo. Ang Stoic way, palitan mo ang self-doubt ng disiplina. Hindi mo kailangang perpektuhin ang lahat. Kailangan mo lang panindigan ng tama. Magpatawad ka sa sarili mo. Baka may mga babae sa nakaraan mong tumanggi sa'yo. Baka may mga salitang masakit kang natanggap. Pero hindi mo kailangang bitbitin yan habang buhay. Patawarin mo sila. At higit sa lahat, patawarin mo ang sarili mo. Kasi ang lalaki, kahit may kapansanan, ay hindi nabubuhay sa hinanakit. Nabubuhay siya sa pananagutan. Kwento ng tunay na inner game. May lalaki tayong nakilala. Tawagin natin siyang Aaron. May polio siya, hirap maglakad, pero hindi niya ito ikinakahiya. Maayos siya magsalita, tahimik, matalino, marespeto. Hindi siya sweet talker. Hindi siya artista. Pero ang babae, nahulog. Bakit? Dahil si Aaron buo sa loob. Walang drama, walang bitterness. Pagkausap mo siya, mararamdaman mong kaya mong umasa sa kanya. At yun ang hanap ng babae. Emotional connection versus physical attraction. Ang physical attraction ay panandalian. Ang emotional connection, yun ang pangmatagalan. Kapag napasaya mo siya, pinakinggan mo siya, at naramdaman niyang naiintindihan mo siya, doon siya mahuhulog. At sa Stoic mindset, ang lalaking marunong magdala ng damdamin sa tahimik, kalmado at matatag na paraan, yun ang may hatak.
Hindi ito tungkol sa pagiging sweet talker. Ito ay tungkol sa pakiramdam na nabibigay mo sa kanya. Stoic listening, ang lakas ng tahimik na atensyon. Gusto mong maramdaman niya na iba ka? Matuto kang makinig. Hindi lang makinig para sumagot, makinig para umintindi. Makinig para maramdaman niya na may taong handang magbuhat ng emosyon niya. Kapag naramdaman ng babae na hindi mo siya ginagambala sa kwento niya, na hindi mo siya pinuputol, na tahimik kang nakikinig habang tinititigan siya ng may respeto, dun siya naa-attract. Walang kinalaman ng kapansanan mo. May kinalaman sa kung paano ka magbigay ng atensyon. Magtanong para makakonekta. Ang tanong ay hindi lang para sa impormasyon, ito'y para sa koneksyon. Narito ang ilang tanong na pwedeng magbukas ng emosyon. Ano ang bagay na lagi mong binabalikan kapag malungkot ka? Sino ang pinakanakapekto sa buhay mo? Ano ang bagay na hindi mo madalas sinasabi pero gusto mong marinig ng iba? Kapag marunong kang magtanong ng ganito, mas lalalim ang connection ninyong dalawa. Hindi siya magpo-focus sa kapansanan mo. Magpo-focus siya sa kung gaano mo siya napaparamdam. Be the calm in her chaos. Ang babae ay mas emosyonal. At kadalasan, ang mundo niya ay maingay, problema sa pamilya, sa work, sa sarili. Kung ang presence mo ay parang pahinga para sa kanya. Kung sa tuwing kausap ka niya gumagaan ang loob niya. Kung tahimik ka lang pero ramdam niyang safe siya, doon kanya gugustuhing balikan. Hindi mo kailangang isolve ang lahat ng problema niya. Kailangan mo lang iparamdam na hindi siya mag-isa. Stoic principle. Be emotionally strong, not emotionally reactive. Hindi ka magiging attractive kung mabilis kang mapikon, ma-offend, o ma-depress. Ang stoic man ay kalmado kahit anong emosyon ang nasa paligid niya. Kung umiiyak siya, nandun ka lang. Hindi mo siya binabara. Kung galit siya, hindi ka nagre-react agad. Hindi mo siya ginagantihan. Ramdam niya ang maturity mo. At kapag nakita niyang kaya mong dalhin ang emosyon niya nang hindi ka natitinag, magiging kampante siyang ibigay ang sarili niya sa'yo. Kapag di mo binanggit ang kapansanan mo, mas magaan ka kausap. Huwag mo agad ipasok ang kapansanan mo sa usapan. Hindi mo kailangang gamitin niyon bilang anchor ng identity mo. Gusto ng babae ang lalaking hindi nagfa-frame ng sarili bilang kulang. Kung hindi mo binabanggit, mas nagiging natural ang connection. At kapag dumating yung point na nalaman niya at di siya umalis, alam mong hindi siya nakiusap sa kapansanan mo, kundi nakiusap siya sa taong nakita niya sa loob mo. Humor, lakas ng lalaki, kahit may kapansanan. Seryoso ka, matatag ka, pero marunong ka ring magpatawa. Kapag marunong kang tumawa sa simpleng bagay, kahit may kapansanan ka, kapag kaya mong gawing light ang usapan, kapag marunong kang maging kalog at hindi ka stiff, napapansin yan. Ang lalaking may kapansanan na marunong tumawa, nakakahawa ang lakas ng loob. The power of presence. Be fully there. Kapag kausap mo siya, huwag ka distracted. Huwag kang tumitingin sa phone. Huwag kang kung saan-saan ng atensyon. Kapag nagsasalita siya, focus ka. Tingin sa mata. Taimtim ang atensyon. Walang panghuhusga. Walang pag-i-intervene. Dito niya mararamdaman na hindi lang katawan mo ang kasama niya, pati puso't isipan mo. Kwento ni Leo, isang lalaki, isang presensya. Si Leo ay may scoliosis. Medyo baluktot ang katawan. Pero palagi siyang magaling makinig. Marunong tumawa. Marunong magbigay ng oras. Tahimik pero palaging naroon. May niligawan siyang babae na tinatawag ng marami na impossible niyang makuha. Pero sa pagdaan ng panahon, siya ang pinili ng babae. Hindi dahil sa katawan niya, kundi dahil sa pakiramdam na binibigay niya tuwing kasama siya. Siya lang ang lalaking kasama ko pero pakiramdam ko buo ako. Yan ang sinabi ng babae. At ikaw din, pwede kang maging ganyan. Iparamdam mong kaya mo siyang alagaan kahit hindi ka kumpleto. Tanong,
Paano mo maipaparamdam sa babae na kaya mong maging lalaking para sa kanya kahit may kapansanan ka? Sagot, sa maliit na mga bagay. Kapag binuksan mo ang pinto para sa kanya, kapag tinanong mo kung okay lang siya, kapag inalala mo kung anong araw yung presentation niya, kapag pinatahimik mo siya sa gitna ng gulo, hindi mo kailangang buhatin siya. Ang kailangan mo lang ay damayan siya. Emotional safety, deep attraction. Ang babae ay hindi basta-basta bumibitaw ng damdamin. Gusto niya ng emotional safety. Ibig sabihin, hindi mo siya huhusgahan. Hindi mo siya pagmumukhaing mali. Hindi mo siya ipapahiya. Hindi mo siya babalewalain. Kapag naramdaman niyang safe siya sa piling mo, mas bumubukas ang damdamin niya at doon mo siya mas nakikilala, mas lumalalim ang connection niyo. Stoic energy, tahimik pero ramdam. Kahit hindi ka madaldal, kahit hindi ka expressive sa muka, kahit hindi ka malakas magsalita, pwede ka pa ring maramdaman. Kung ang energy mo ay kalmado, grounded at hindi reactive, ang babae ay mapapalapit sa'yo. Dahil sa mundo ng ingay at yabang, ikaw ang tahimik na panatag. Hindi lahat ay konektado sa physical touch. Oo, importante ang physical connection sa relasyon. Pero bago pa yan, emotional muna. Kung hindi man agad kayong mag-holding hands, kung hindi mo man agad maihatid, kung hindi mo man magawa lahat ng physical na ginagawa ng iba, kaya mong higitan niyon sa emotional presence. Kapag ramdam niyang kasama mo siya kahit sa katahimikan, doon siya mas nahuhulog. Ang babaeng para sa'yo, hindi mo kailangan habulin. Ang tunay na babae para sa'yo, hindi mo kailangang habulin pagod na pagod. Ang kailangan mo lang gawin ay maging lalaking may presensyang mararamdaman niya kahit hindi ka sumisigaw. At kapag nandoon na siya, alagaan mo siya hindi sa forma kundi sa paninindigan. Kung may kapansanan ka, maaaring nasaktan ka na dati, babaeng tumanggi, umiiwas, o hindi nagseseryoso. Pero may paraan para mapili ka. Hindi dahil sa kapansanan mo, kundi dahil sa lalaking nakita niya sa loob mo. Stoic definition of love. Hindi ito emosyon lang, kundi paninindigan. Ang stoic love ay hindi lang kilig. Hindi ito nararamdaman sa simula lang at nawawala pagkatapos. Ito ay paninindigan, araw-araw, at kapag nakita ito ng babae sa'yo, mas pipiliin ka niya. Love is the desire to reach the soul of another through reason and virtue. Seneca. Hindi mo kailangang sabihing mahal mo siya araw-araw. Kung ipinapakita mo ito sa paraan ng kilos mo, sa paninindigan mo, sa respeto mo, mas nararamdaman niya ito kaysa kahit anong matatamis na salita. Ang babaeng para sa'yo hindi ka kailangan kawaan, kundi kilalanin. Kapag may kapansanan ka, maraming lalaki ang iniisip. Siguro kung maaawa siya sa akin, baka mahalin niya ako. Pero kapatid, ang awa ay hindi pundasyon ng pagmamahal. Ang tunay na babae, hindi titingin sa katawan mo, titingin siya sa consistency mo, sa paraan ng paggalang mo sa kanya, sa paraan ng pagtiwala mo sa sarili. Kung magtatayo ka ng relasyon sa awa, laging may takot na baka iwanan ka kapag napagod siyang maawa. Pero kung ang pundasyon mo ay respeto at paninindigan, kahit umalis ang iba, may darating na pipili sa iyo ng buo. Gusto ng babae ang lalaki na hindi umaasa sa awa. Tandaan mo, gusto ng babae ang lalaking may direksyon. Kahit mahina ang katawan mo, kapag malakas ang paninindigan mo, nagmumukhang irrelevant ang limitasyon mo. Hindi mo kailangang kaawaan, kailangan mo lang ipakita na hindi mo kailangan ng awa. Kapag may kapansanan ka, mas doble ang impact ng dignidad mo. Ang lalaking buo ang katawan pero walang respeto sa sarili, mas madaling kalimutan. Pero ang lalaking may kapansanan, tahimik, matatag, mas naa-appreciate kapag siya'y consistent, marespeto, at may dignidad. Alam mo kung bakit?
Dahil alam ng babae na hindi madali ang dinadaanan mo, kaya kapag nakita niyang hindi ka reklamo, hindi ka insecure, mas lalo siyang humahanga. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo, ipakita mong may paninindigan ka. Hindi mo kailangang pilitin ang babae. Hindi mo kailangang habulin siya ng sobra. Ang stoic way ay maghintay ng tama habang tinatayuan ang sarili. Kung pipiliin ka niya, dapat dahil nakita niya ang ganda ng pagkatao mo. Hindi dahil napilit mo siya, hindi dahil nag-emote ka sa kanya. Kapag pinilit mo siya, ang tingin niya, kailangan kanyang alalayan. Kapag pinakita mong kaya mong tumindig, ang tingin niya, gusto kanyang samahan. Gamitin ang kapansanan para ipakita ang mas malalim mong pagkatao. Hindi mo kailangang ikahiya ang kapansanan mo. Gamitin mo ito para mas maipakita ang disiplina mo, patience mo, kakayahang mag-adjust, emotional maturity mo. Kapag ganito ang pinapakita mo sa babae, hindi niya titingnan ang limitasyon. Titingnan niya ang lalaking kayang magtaguyod kahit may limitasyon. Kwento ng pagmamahal na hindi awa, kundi pagpili. Tawagin natin siyang Josh. Isa siyang lalaking na-paralyze mula baywang pababa dahil sa aksidente. Dati siyang atleta pero nawala lahat sa isang iglap. Pero hindi nawala ang paninindigan niya. Nagpatuloy siya sa buhay. Nag-aral ulit. Nagtayo ng maliit na negosyo. Hanggang sa makilala niya si Anne, isang babae na hindi siya pinansin noong una. Pero habang lumilipas ang panahon, nakita ni Anne kung paano mag-isip si Josh. Tahimik, kalmado, responsable. Hindi sweet, hindi showy, pero laging nandoon. Sabi ni Anne, nung una naawa ako. Pero habang tumatagal nahulog ako. Hindi sa katawan niya, kundi sa pananahimik niyang puno ng paninindigan. Hindi ka pang baba, may babaeng pang sayo, basta buo ka sa loob. Huwag mong isipin na hindi ako bagay sa magagandang babae. Ang tanong ay hindi kung bagay ka sa kanya. Ang tanong, kaya mo bang panindigan ang sarili mo kahit pa hindi ka ang unang pinili? Kapag alam mong buo ka sa loob, ang babae ay hindi mo na kailangang kumbinsihin. Dahil kusang darating ang babae na ang hanap ay hindi katawan, kundi karakter. Stoic self-love, mahal ka muna, bago kanya mahal. Paano mo mapaparamdam sa babae na karapat-dapat kang mahalin? Simulan mo sa sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo kahit hindi ka perpekto. Patawarin mo ang sarili mo kahit maraming pagkukulang. Alagaan mo ang sarili mo kahit walang pumapansin. Kapag mahal mo ang sarili mo sa stoic na paraan, hindi arrogant kundi grounded, yan ang damang-dama ng babae. Ang pagmamahal na nakabatay sa character, hindi sa katawan. Kapag nagmahal ang babae base sa character mo, hindi siya basta bibitaw. Hindi siya madali magduda. Hindi siya madaling madala ng opinyon ng iba. Dahil alam niyang hindi lang siya minahal, kundi siya rin ay minahal ng lalaking alam ang tunay niyang halaga. Stoic strength, paninindigan, kahit hindi ka naiintindihan ng lahat. Maraming tao ang hindi makakaintindi sa'yo. Baka pati pamilya mo o mga kaibigan mo o ang dati mong minahal. Pero hindi mo kailangan ng validation ng mundo. Ang tunay na stoic love ay nagsisimula sa kakayahang mahalin ang sarili kahit wala pang sumasabay sa'yo. Stoic mindset. Kung aalis siya, hayaan mo. Pero wag mong sirain ang paninindigan mo. Kung dumating sa punto na iwang kanya, hindi mo kailangang gumuho dahil hindi mo ibinase ang buong pagkatao mo sa kanya. Ang stoic way ay ganito. Mahal kita pero kung hindi mo ako pipiliin, hindi rin mawawala ang sarili ko. At ironically, yan ang lalong nakakahatak. Kapag hindi mo siya sinasakal, mas gusto kanyang piliin. Kapag nagmahal siya sa'yo dahil pinili ka niya, respeto yan, hindi awa. Kapag minahal ka niya, yakapin mo ito, hindi dahil parang nanalo ka sa swerte, kundi dahil pinili ka niya. At pinili ka niya kasi pinanindigan mo ang sarili mo.
Ang awa lumilipas. Pero ang respeto tumitibay habang tumatagal. Ang lalaki, may kapansanan man o wala, dapat marunong tumanggap at magpakita ng tunay na pagmamahal. Pag nahanap mo ang babaeng pinili ka dahil sa karakter mo, ibalik mo ang pagmamahal hindi bilang utang na loob, kundi bilang tunay na partner. Respeto, katapatan, katatagan, paninindigan. Yan ang stoic love. Hindi mo kailangang maawa sa sarili mo para mahalin ka. Hindi mo kailangang manghingi ng pansin. Ang kailangan mo ay paninindigan. Ang babae pipili sa lalaking alam ang halaga niya kahit may kapansanan siya. At kapag pinili ka niya, yakapin mo yun ng may respeto, hindi takot. Kung naramdaman mong handa ka ng mahalin hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paninindigan mo, ipakita ito sa sarili mo ngayon pa lang. Comment sa baba, hindi ako kawawa. Isa akong lalaking pinanindigan ng sarili.